Welcome sa Cloudy Movie Recap. Sa pinakasimula ng kwento, makikita natin ang isang pagong na dahan-daang tumatawid sa kalsada. Hindi kalayuan mula roon, sa lilim ng isang puno ng niyog, may isa pang pagong na nakaupo. Ang pangalan niya ay Sammy. Pinagmamasdan niya ang lahat at sinasabi, "Pakiramdam ko laging nagmamadali ang mga tao." Ang pagong na nakikita ninyong tumatawid sa kalsada ay ang kaibigan kong si Ray. Pareho kaming ipinanganak dito mga 50 taon na ang nakalipas. Noon, wala pang anuman sa paligid, puro buhangin at mga pagong lamang. Pagkatapos nito, nagsimulang magkwento si Sammy tungkol sa kanyang kabataan. Makikita natin ang 12-dosenang mga sanggol na pagong na sabay-sabay na napipisa mula sa kanilang mga itlog at nagmamadaling patungo sa karagatan. Kabilang sa kanila si Sammy, nakakalabas lamang mula sa kanyang itlog. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, napansin niya ang iba pang mga sanggol na pagong na umaakyat palabas ng kanilang mga pugad at diretsyo ng patungo sa dagat. Sinubukan ding umakyat ni Sammy, ngunit paulit-ulit siyang nadudulas at bumabalik sa loob ng butas. Biglang dama po ang isang sigol, sinunggaban si Sammy, at lumipad palayo. Pilit na nagpumigla si Sammy upang makatakas. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nawala ng balanse ang sigol at nahulog ang isang sanggol na pagong na ang pangalan ay Shell, kasabay ni Sammy. Naging panatag at masaya ang dalawa nang makita ang isa't isa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magustuhan ni Sammy si Shell. Pareho silang nahulog, ngunit si Sammy ay napadpad sa isang lumulutang na piraso ng kahoy. Malubha siyang nasugatan. Nangyayain siya ni Shell na sumama sa dagat, napagtanto ni Sammy na hindi siya makagalaw. Ayaw sana siyang iwan ni Shell, ngunit biglang dumating ang isang napakalaking alon at inanod si Shell palayo. Sa isang iglap, nagkahiwalay sila. Kinagabihan, nakahiga pa rin si Sammy sa parehong piraso ng kahoy. Habang natutulog, nanaginip siya ng masama. Sa panaginip niya, sinusubukang kainin ng isang sigol si Shell. Nagising siya ng biglaan at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos nito, isa na namang malakas na alon ang dumating at inanod ang kahoy kasama si Sammy palayo sa karagatan. At dito nagsimula ang paglalakbay ni Sammy sa dagat. Kinabukasan, nakasalubong ni Sammy ang isang grupo ng mga pagong na nagbabala sa kanya tungkol sa paglalakbay ng mag-isa. Sinabi nila na napakalawak, mapanganib, at nakakatakot ang karagatan. Tinakot pa nila siya ng mga kwento tungkol sa isang puting pitong na tinatawag na barracuda, na sinasabing pinakamabilis at pinakamapanganib na mangangaso sa dagat. Ngunit may isang pagong na nagsabi sa kanya, "Huwag kang makinig sa kanila. Sundin mo ang iyong puso." Bago umalis ang grupo, binalaan nila siya na umiwas sa mga lambat ng mangingisda at huwag kakain ng plastic. Pagkatapos nilang umalis, yumuko si Sammy upang uminom ng tubig dagat, ngunit biglang inatake siya ng isang pirana. Nang tumingin siya pababa sa tubig, nakita niya ang malalaking pitong na lumalangoy sa ilalim. Sa sobrang takot, naparalisa si Sammy. Kasabay nito, ipinakita rin ang isa pang pagong na nagngangalang Ray. Desperado siyang naghahanap ng anumang maaaring lumutang, ngunit walang pumapayag na pasakayin siya sa kanilang bolsa. Labis siyang nalungkot. Sa hindi sinasadya, bumangga si Ray sa lumulutang na kahoy ni Sammy. Hindi nagtagal, nagkausap ang dalawa at agad na naging magkaibigan. Inanyayahan ni Sammy si Ray na manatili sa kanyang bolsa. Doon nila napagtanto ang isang kamanghamanghang bagay, pareho silang ipinanganak sa parehong araw. Sa isang paraan, para silang magkapatid. Mula noon, magkasama silang naglakbay sa karagatan sa loob ng 10 taon. Sumisid sila sa malalim na dagat, kumain ng lamang dagat, nagsaya ng walang katapusan, at lubos na tinamasa ang buhay. Habang nagtatawanan at nag-e-explore, unti-unti silang lumaki. Isang araw, ikinwento ni Sammy kay Ray ang tungkol kay Shell. Nagtanong si Ray, kailan mo siya nakilala? Ngumiti si Sammy at sumagot, "Hindi nagtagal matapos akong ipanganak. Napakabait niya, at minsan pa nga ay nailigtas ko ang buhay niya." Tumawa si Ray at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Sammy. Hindi ganoon kalaki ang karagatan. Isang araw, magkikita rin kayo." Biglang may isang higanteng balyena ang nagbuga ng tubig sa ere. Naitapon pataas sina Sammy at Ray, sabay tawa at saya. Isang gabi, habang natutulog sina Sammy at Ray, inanod ang kanilang munting bolsa patungo sa isang lugar na may refinery ng langis. Nanaginip pa rin si Sammy tungkol kay Shell nang biglang gisingin siya ni Ray. Sumisid sila sa malalim na dagat at muling nagsaya. Doon nila nakilala ang isang pugita na nagngangalang Slim, na nakipagbiruan sa kanila. Ngunit biglang nagkagulo ang lahat ng nilalang sa dagat. Kumalat ang maitim na langis sa tubig.
Ipinaliwanag ni Slim na hindi naligtas ang lugar dahil may bumagsak na oil tanker at nalalason ang dagat. Pinayuhan niya silang umalis kaagad habang siya ay naiwan. Sa loob ng ilang buwan, patuloy na inanod sina Sammy at Rai. Isang araw, isang malakas na pagsabog ang gumising sa kanila. Napagtanto nilang may ginagawang ehersisyong militar ang mga tao sa dagat. Sa puntong ito, napakaliit at hindi na matatag ang kanilang bolsa. Upang mabuhay, itinapon ni Sammy ang mga paboritong daikyo ni Rai upang magbigay ng espasyo. Nagalit si Rai, at sa sumunod na sandali, tuluyang naghiwalay ang kanilang bolsa. Lumangoy palayo si Rai dahil sa galit, ngunit biglang naipit si Sammy sa isang lambat ng mangingisda. Bumalik si Rai upang iligtas siya, ngunit nabigo at siya rin ay nahuli sa isa pang lambat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sammy ang tunay na takot sa mga mata ni Rai, at siya rin ay natakot. Hinayla si Sammy pataas sa isang bangkang pangisda kasama ang iba pang mga nilalang dagat. Nakakita siya ng butas na maaari niyang takasan, ngunit bago pa siya makagalaw, naipit ang kanyang katawan sa pagitan ng mga kahon. Muling nagkahiwalay sina Sammy at Rai. Dahil matagal na naipit si Sammy, labis na natuyo ang kanyang katawan. Inakala ng kapitan ng barko na patay na siya at itinapon siya pabalik sa dagat. Walang malay, lumubog si Sammy hanggang sa may isang lumitaw na dolphin na tumulong sa kanya na muling lumutang. Salamat sa dolphin, nakaligtas si Sammy at kalaunan ay napadpad sa dalampasigan. Natagpuan siya ng isang mag-asawang tao na maingat na nag-alaga sa kanya at nagpanatiling ligtas. Ngunit ang alaga nilang pasang si Fluffy ay hindi nagtitiwala sa mga tao. Binalaan ni Fluffy si Sammy na mabait lamang ang mga tao sa simula at balang araw ay gagawin siyang sopas, tulad ng ginawa nila sa isang manok. Ipinakita niya ang balahibo ng manok, at labis na natakot si Sammy. Pinakain siya ng babae ng carrot at repolyo. Paalis si Fluffy habang ibinubulong, tandaan mo ang sinabi ko. Nang gabing iyon, nagkwento ang babae sa kanyang anak bago matulog, at naroon sina Sammy at Fluffy. Bumulong si Fluffy kay Sammy na patuloy siyang kakain at lalaki hanggang sa maging katulad siya ng manok. Tinanong niya kung may paraan na ba siyang makatakas, at mahina namang sumagot si Sammy na wala pa. Tinanong ni Sammy si Fluffy kung nakita na ba nito ang mundo. Sinabi ni Fluffy na nakapaglakbay na siya kasama ang kanyang mga amo at minsan pa siyang nailigtas mula sa pagkalunod sa dagat. Doon napagtanto ni Sammy na hindi lamang iisa ang karagatan, marami ito sa buong mundo. Kalaunan, nakilala ni Sammy ang isang babaeng pagong na nagngangalang Vera. Nais ng mga tao na magparami sina Sammy at Vera, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil mas matanda si Vera. Sinabi ni Vera na parang bilanggo sila roon at kailangan nilang makatakas. Humiga si Vera upang magpahinga at sinabing gisingin siya kapag oras na ng pagkain. Isang araw, pininturahan ng babae ang balat ni Sammy ng isang magandang disenyo. Araw ng Pasko iyon, ngunit patuloy pa ring tinatakot ni Fluffy si Sammy, sinasabing minarkahan lamang siya upang patayin at kainin kalaunan. Natakot si Sammy, ngunit mahinahong pinayuhan siya ni Vera na huwag makinig. Makalipas ang ilang araw, pinalaya si Vera dahil hindi siya maaaring magparami kay Sammy. Nalungkot si Sammy ng husto. Sa paglipas ng panahon, naging kaibigan niya si Vera. Isang araw, sinalakay ng pulisya ang dalampasigan at napilitang umalis ang lahat ng tao. Naiwan si Sammy na mag-isa. Sa loob ng maraming buwan, nabuhay siya sa pagkain ng mga dahon hanggang sa mapagtanto niyang hindi siya mabubuhay roon magpakailanman. Kaya bumalik siya sa dagat, ngunit sinalubong siya ng basura sa lahat ng dako. Naipit siya sa plastik at muntik ng masuffocate, ngunit dumating si Vera at iniligtas siya. Dinala siya ni Vera sa isang lugar na puno ng pagkaing dagat, at labis ang tuwa ni Sammy. Bigla nilang narinig ang sigaw ng isang pagong, hinahabol ito ng isang petang. Ang pagong ay si Shell. Sinunggaban siya ng petang, ngunit walang pag-aalinlangan na iniligtas ni Sammy si Shell, isinapanganib ang sariling buhay. Nagtago sila sa isang kuweba. Dumating si Vera at matapang na hinarap ang petang. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-atake, hindi nabasag ang kanyang matigas na balat, kaya umatras ang petang. Doon napagtanto ni Sammy at Shell na sila nga ang dalawang sanggol na pagong na nagkahiwalay noon. Muling nagkita, napuno sila ng saya. Magkasama nilang ginalugad ang karagatan. Isang araw, may nakilala silang seal na nagsabi tungkol sa isang lihim na lagusan na nag-uugnay sa mga karagatan. Hinanap nila ito, ngunit nauwi sila sa isang ilog na puno ng panganib. Nakaligtas sila sa mga ahas, buwaya, at pirana, ngunit dinagad si Sammy ng isang agila.
Nailigtas lamang siya ng putulin ng mga tao ang puno at mahulog siya pabalik sa ilog. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa muli silang maghiwalay dahil sa malalakas na alon mula sa mga barko. Nalungkot si Sammy, ngunit muling nagkaroon ng pag-asa nang marinig niyang buhay pa si Shell. Naglakbay siya hanggang Antarctica, nahuli si Sammy. Hinayla siya paakyat sa barko kung saan nakita niya ang maraming nilalang dagat na bihag din tulad niya. Ikinulong si Sammy sa loob ng isang hola. Pagkatapos, may nakita siyang nakakagulat. Nandoon din si Shell, at balak na siyang kunin ng mga tao. Sa sobrang desperasyon, nagawa ni Sammy na makatakas mula sa hola at sinubukang lapitan si Shell, ngunit aksidente niyang natamba ang isang bote. Dahil sa ingay, napansin siya ng isang tao at muli siyang nahuli at ikinulong. Sa sumunod na eksena, si Sammy at isa pang pagong ay isinakay sa isang kariton. Inilagay si Sammy sa isang maliit na lawa at muling ikinulong. Doon, muli niyang nakilala si Fluffy. Nang makita si Fluffy, labis ang tuwa ni Sammy. Nakiusap siya kay Fluffy na tulungan siyang makatakas. Pumayag si Fluffy at sinimulan niyang buksan ang pinto. Ngunit biglang pumasok ang punong doktor. Siya pala ang parehong babaeng minsang nag-alaga kay Sammy sa dalampasigan. Agad niya itong nakilala at pinalaya. Labis ang saya ni Sammy. Maya-maya, may ilang pagong na lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Nang sundan sila ni Sammy, nakita niya ang isang pagong na naipit sa lambat ng mangingisda. At ang pagong na iyon ay walang iba kundi si Ray, ang kaibigan niya noong kabataan. Matapos ang mahabang panahon, labis ang tuwa ng dalawa sa kanilang muling pagkikita. Sa tulong ng iba pang mga pagong, nagpumiglas si Sammy at sa wakas ay napalaya si Ray mula sa lambat. Matapos makalaya, labis ang saya ni Ray. Ipinakilala niya si Sammy sa kanyang asawa na si Rita. Masaya si Sammy na makilala siya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay masakit pa rin ang pagkakahiwalay niya kay Shell. Kaya sa wakas ay naglakas loob siyang magbukas ng damdamin kay Ray at ibinahagi ang kanyang nararamdaman. Naunawaan ni Ray ang kanyang sakit, kaya tinipon niya ang kanilang mga kaibigan at tinulungan si Sammy na hanapin si Shell. Hindi nagtagal, namataan ni Sammy si Shell at napuno ng saya ang kanyang puso. Ngunit bago pa niya ito marating, napansin niyang may isa pang pagong na nakatayo sa tabi ni Shell. Bumagsak ang loob ni Sammy. Inakala niyang may napili ng kapareha si Shell. Nang makita ni Ray kung gaano kalungkot si Sammy, tinanong niya kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Sammy na tila may iba na si Shell. Naawa si Ray sa kaibigan at sinubukang aliwin siya. Sinabi niya na huwag mag-alala dahil marami pang magagandang pagong sa karagatan, ngunit nanatiling malungkot si Sammy. Maya-maya, muling lumitaw ang pagong na kasama ni Shell, ngunit ngayon ay nakikipaglandian naman sa iba pang babaeng pagong. Doon napagtanto ni Sammy ang katotohanan. Ugali lang pala ng pagong na iyon ang makipaglandian. Hindi pa pala pumipili si Shell ng kapareha. Muling nabuhay ang pag-asa ni Sammy. Magkasama, nagplano sina Sammy at Ray. Hiniling nila sa isang kaibigang pating ni Ray na magkunwaring aatake kay Shell. Sa tamang sandali, sumugod si Sammy, iniligtas si Shell, at muli siyang naging bayani sa kanyang paningin. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Sammy at nag-propose kay Shell. Pumayag si Shell. Sa wakas, nagsimula ang masaya nilang buhay na magkasama sa karagatan. Lumipas ang panahon. Nakita natin si Sammy ngayon bilang isang lolo, tinutulungan ng kanyang munting apo na umakyat palabas ng pugad. May ngiti sa kanyang mukha, pinaalis niya ito, hinihikayat na simulan ng sarili nitong paglalakbay, tulad ng ginawa ni Sammy noon. Ipinapakita rin si Ricky na napipisa mula sa itlog, at si Rita ang nagbibigay sa kanya ng pangalan dahil humanga siya sa tapang nito kahit bata pa. Samantala, tinutulungan ni Sammy ang apo niyang si Ella na makalabas sa pugad nang dumating ang mga sigol. Isa sa kanila, si John, ay nang-aasar sa dalawang matatandang pagong habang sinusubukang protektahan ang mga sisiw. Biglang lumitaw ang dalawang tao at dinampot sina Sammy at Ray, sa ikinalulungkot ng kanilang mga asawa. Nahuli rin sina Ricky at Ella, pati na rin si John, at nagkita-kita silang muli sa loob ng isang tangke ng tubig sa bangka ng mga tao. Labis ang pag-aalala nina Sammy at Ray nang makita ang mga bagong pisang pagong sa bangka, kaya sinubukan nilang iligtas ang mga ito. Hiningi pa nila ang tulong ni John, pinakawalan mula sa hola, at inutusan siyang ibalik ng ligtas ang mga sanggol sa dagat. Hindi naging matagumpay ang plano, pero nangako si John na hinding-hindi na siya kakain ng mga batang pagong sa buong buhay niya, at lumipad palayo. Habang nagdadalamati ang mga pagong, bumalik si John kasama ang kanyang kawan,
nagkalat ng dumi sa buong bangka upang ilihis ang atensyon ng mga tao at palayain ang mga batang pagong. Ngunit muli, hindi sila nagtagumpay. Samantala, nakita ni Ricky at Ella ang isang patay na isda sa ilalim ng tangke at nilapitan ito. Bigla namang nagising ang blobfish at nagpakilala bilang si Jimbo. Ikinwento niya na dadalhin sila panorte, sa isang malaking lugar na puno ng isda, kung saan nakapunta na siya noon. Sinabi rin niya na maganda ang magiging trato sa kanila roon, pero inamin niyang may mga pagsubok din. Kinabukasan, dumating sila sa Dubai kung saan personal na sinuri ng tagapamahala ng aquarium ang mga bagong dating. Pinayagan din si Lulo, isang siraulong yulang na nakilala nina Sammy at Ray sa bangka, na pumasok sa aquarium. Dahil natakot sa tagapamahala, nagtago sina Ricky at Ella sa mga damong dagat sa ilalim ng bangka, at kalaunay itinapon palabas sa dagat sa pamamagitan ng drainage ng barko. Naging bahagi naman sina Sammy at Ray ng isang palabas sa aquarium para sa kaarawan ng mga batang maharlika. Iginiit ni Sammy na kapag natagpuan na nila ang kanilang mga apo, aalis na sila roon. Ipinaliwanag ni Manuel at Consula na halos imposible ang makatakas, pero kung gusto talaga nila, kailangan nilang hanapin at kausapin si Big D. Nagtaka ang dalawang matatanda kung sino si Big D, na hindi nila alam ay may mga tauhan ng naniniktik sa kanila at agad na nagulat sa kanilang pinuno. Si Big D ay isang mapanupil na kabayong dagat na pinuno ng mga isda sa tangke. Tuwa siya nang malaman na may mga bagong air breather sa loob, kaya agad niyang pinuntahan sina Sammy at Ray. Inilibot niya sila sa aquarium at ipinakita ang kanyang impluensya. Ipinakita rin niya ang isang lagusang pinahukay niya sa mga alimango upang palakasin ang kanyang imahe bilang leader, pati na ang kanyang pribadong lugar kung saan nakita nila si Lulo na nakatali sa mga lubad. Nakiusap ang mga pagong na pakawalan si Lulo, at naramdaman nilang hindi dapat pagkatiwalaan ang kabayong dagat. Nakita rin nila kung paano niya pinagtatawanan ng isang stonefish na si Jax, na na-stress sa mga tumitinging turista, at kung paano niya pinahirapan ang pinsan nitong si Tremble, bukod pa sa pagiging bossy niya sa lahat. Samantala, gumagala sina Ricky at Ella at nakasalubong ang isang batang pulang pusit na si Edna, na dinala sila sa kanyang inang si Margaret. Nagulat si Margaret na nag-iisa ang dalawang pagong at pumayag na tulungan silang hanapin ang kanilang mga lolo. Sa tangke, natakot si Lulu nang makita ang 2 taong kumakain ng yulang sa loob ng restaurant ng aquarium. Tumakbo siya palayo habang kinukwento ni Jimbo ang kanyang unang tangkang pagtakas kung saan nagtulog-tulugan siyang patay. Pero pumalpak ang plano dahil tumawag muna sa kanyang asawa ang tao na dapat magtapon sa kanya, kaya halos mamatay siya sa kakulangan ng hangin. Nang itapon siya sa dagat, akala ng ibang isda ay patay na siya, pero nabuhay siya muli nang tumama sa mga sea urchin. Namangha sina Sammy at Ray sa kwento niya. Bigla silang inutusan ni Big D sa isang misyon kasama si Lulo. Pumunta sila sa lugar ng mga penguin, lumakad sa yelo, at tumalon si Lulo sa air tube, na inakalang namatay. Nahulog naman sina Sammy at Ray sa malamig na tubig, at naipit si Ray sa pagitan ng 2 iceberg. Nakasadyap sa kanya si Sammy sa tulong ng mga penguin, na nagsabing wala pa ni isang plano ni Big D ang nagtagumpay. Agad silang lumangoy pabalik. Habang tinutuloy ng pamilya ng penguin ang paglalansi sa gwardya, bumalik sina Sammy at Ray sa tangke at dumating sa oras upang marinig si Big D na nagyayabang tungkol sa pagpaparusa niya kay Tremble. Galit na sumigaw ang 2 pagong at sinisi siya sa misyon nilang muntik ng ikamete nila at sa pinaniniwalaan nilang pagkamatay ni Lulo. Nagalit ang kabayong dagat at agad nagpanukala ng panibagong plano, ang itago ang 2 skate na magkapatid sa loob ng bibig ng isang dusky dolphin na na-rescue, at hintayin ang susunod na araw. Habang papakawalan na ang dolphin, sa kasamaang palad ay kinain ng 2 barracuda ang magkapatid na skate, sa ikinagulat ng lahat ng isda. Pinagtanggol ni Big D ang sarili, sinabing gumana pa rin ang plano dahil nakatakas naman sila, at lumangoy palayo. Gulat na tinanong nina Sammy at Ray sina Manuel at Consuelo kung bakit pinakakawalan ng mga tao ang dolphin. Ipinaliwanag nila na masyadong maliit ang lugar na iyon para sa isang dolphin, at kadalasan, ang mga isdang nasugatan ay dinadala sa tangke upang gamutin, at kapag gumaling ay pinapakawalan. Biglang lumangoy ang lahat ng isda pataas upang hintayin ang pagkain, nag-aagawan at nagtatalo para sa mga tira ng pagkain, sa aliw ng mga bisita ng aquarium at sa pagkagulat ng mga pagong.
Hindi nila matanggap na makitang parang nababaliw ang mga isda sa konting pagkain galing sa tao. Nagtanong sila kung ano ba talaga ang saysay ng lugar na iyon, at napagtanto nilang tila ang mga tao ay nag-e-enjoy lamang bilang mga collector ng hayop. Sa sandaling iyon, masayang lumapit si Jimbo kina Sammy at Ray at sinabi sa kanilang nakita niya ang mga apo nila, sina Ricky at Ella, sa labas ng salamin ng tangke. Totoo nga, natagpuan na ng dalawang batang pagong ang tangke at dumating sila upang tumulong kasama sina Annabelle at Margaret. Labis ang tuwa nina Sammy at Ray sa muling pagkikita, pero napansin nila ang dalawang barracuda na lumulutang sa ibaba. Kinabahan sila at sinubukang ipahiwatig sa mga apo ang panganib, na ikanalito nina Ricky at Ella. Biglang dumating si Albert, isang martilyong peteng na medyo itinuturing na may toyo sa ulo dahil sa ugali nitong banggain palagi ang salamin. Binangga niya ang harap ng salamin kung nasaan sina Ricky at Ella, dahilan upang lumingon ang dalawa at makita ang paparating na barracuda. Nagsimula ang habulan sa mga tubo, cable, at drainage system. Nakatakas sina Ricky at Ella sa pamamagitan ng trash manhole at muling bumalik sa salamin, naghihintay ng susunod na utos. Iminungkahi nina Sammy at Ray na hanapin nila ang ventilasyon, ngunit huli na nang ma-realize nila na malalakas ang mga cooling fan doon. Nahigop si Ricky at naipit sa isang rehas, habang isang snow crab ang nanggugulo sa kanya. Mabuti na lang at naroon pa sina Annabelle at ang ina nitong si Margaret, na pinalayas ang alimango gamit ang kanilang mga galami at nailigtas si Ricky. Samantala, naipit si Ella sa isa sa mga ventilasyon ng tangke at nakita niya ang parehong alimango. Dahil dito, naisip ni Ella ang isang plano. Matagumpay siyang nakalabas ng drainage, at labis ang tuwa nina Ricky, Annabelle at Margaret nang makita siyang ligtas. Ipinahayag ni Ella ang plano niya para mailigtas sina Sammy at Ray, tatawagan nila ang mga dambuhalang pusit at papupunuin ng tinta ang drainage hanggang sa makarating ito sa loob ng tangke. Habang sabik nang makita ng dalawang matanda ang kanilang mga apo, lumapit si Big D at nagtanong kung ano ang problema nila. Padabog na sinagot siya ni Sammy, at sa gulat ng lahat, dumating ang grupo ng mga pusit kasama sina Ricky, Ella, Annabelle, at Margaret, handa nang isagawa ang plano. Matapos ang ilang aberya sa komunikasyon, ipinaliwanag nina Sammy at Ray ang huling bahagi ng plano, magkunwaring patay ang lahat ng isda sa loob ng tangke upang mapilitang buksan ng mga tao ang emergency exit. Hindi sumang-ayon si Big D sa plano dahil siya raw ang boss, hindi si Sammy, pero walang nakinig sa kanya. Habang ipinaliliwanag nina Sammy at Ray sa ibang isda kung paano isasagawa ang plano, tinangka ni Big D na patayin si Sammy gamit ang mga lubad at sinabing wala siyang karapatang agawin ang pamumuno. Dumating si Ray upang ipagtanggol ang kaibigan, kasunod ng lahat ng isda sa tangke na nagalit sa ginawang pagtatangka ni Big D. Sinisi siya ng lahat sa pagkamatay di umano ni Lulo, at sa lahat ng nabiktima ng kanyang mga plano sa pagtakas. Tinangka ni Big D na depensahan ang sarili at inasar pa si Albert, na sa galit ay kinagat siya at isinara sa kanyang bibig. Inamin din ni Big D na wala naman talaga siyang balak tumakas, dahil sa karagatan ay isa lamang siyang maliit na kabayong dagat. Samantala, sinimulan nina Sammy at Ray ang plano. Pinuno ng tinta ng mga pusit ang tubig, at nagkunwaring patay ang lahat ng isda. Napansin ito ng mga tao at agad na dumating ang tagapamahala ng aquarium. Nagulat ang mga veterinaryo at inakala nilang langis o gasolina ang itim na likido, kaya nakiusap silang buksan ang emergency door. Tumanggi ang tagapamahala dahil baka siya raw ay matanggal sa trabaho, pero inatake siya ng mga tao, tinawag siyang hanggal at malupit. Nagsuhestyon siya ng libreng inumin para patahimikin ang mga ito. Habang lumalapat ang tinta sa tubig at nahihirapan ng huminga ang ibang isda, patuloy na nang aasar si Big D na hindi pa rin magtatagumpay ang plano. Sa wakas, tumalon si Jimbo sa tubig sa pagkainip, at itinapon siya ng tagapamahala sa tambakan, na ikinagalit ng mga veterinaryo. Sa huli, napilitang buksan ng tagapamahala ang mga emergency doors. Nakawala ang lahat ng isda, maliban kina Manuel at Consula na piniling manatili sa tangke dahil komportable at romantiko raw doon, kahit na si Big D ay naruroon pa rin upang istorbohin sila. Nang halos maisara na ang emergency door, biglang lumitaw si Lulo, buhay at mas baliw pa kaysa dati, dala ang yelong pinagkulungan kay Tremble.
Muling nagkita-kita sina Sammy, Ray, Ricky at Ella. Pero napansin nilang wala si Jimbo at tila patay na siya sa tagal ng pagkakababad sa labas ng tubig. Naalala nila ang kanyang kwento, kaya ginamit nila ang mga sea urchins upang muling buhayin siya, at nagtagumpay. Samantalang sina Marco at Philip, mga tauhan ni Big D, ay naglakbay papuntang Venice. Sa wakas, sina Sammy, Ray, at ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay nakabalik sa kanilang mga asawa. Si John naman ay nagpahayag sa kanyang kawan na hindi na sila kakain ng mga batang pagong bilang pagtupad sa kanilang kasunduan. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.